Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan de la Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Magandang umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal. Ngayon, March 19, 2025. Good morning sa inyong lahat. Mapapanood ang Karambola sa aming news website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo Facebook, YouTube. Kung maaari po, huwag kalimutan mag-follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola nationwide sa Digital Free TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Meron tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA For The Box. Andito na po si andito na. Tara! Under Armour. Under Armour. Jonathan de la Cruz, good morning, pare. Morning. Nagalit na tuloy si Morning. Claire Bakit umuulan sa ibang lugar. tas dito hindi? Dito, mainit. Oo, Saksakan na init po sa Pilipinas. Kaya, Dito sa Metro Manila. Pero yung sa Merong atin, mga umuulan. ibang lugar daw, merong shear line. Yes, umuulan eh. Umuulan. Oo. Birthday po nung aking kaibigan babatiin ko kaya si Art Aguilar. March 19, St. Joseph. May babatiin din tayo. Si Ano sila? Undersecretary Jojo Cadiz ng Department of Justice. Joseph yan, Jojo. St. Joseph Oo. Okay. At saka si Joy Cruz. Birthday din itong si Joey De Guzman. Si Joey. Si Joey po, isang, isang newsman din yan. Yes. Pero parang pumunta na ata siya sa larangan ng PR. Yeah. Kaya, Ganun. huwag ka sumama dun sa mga... Hindi naman mahilig sa pansin siya. Si Art Aguilar, yung NDC dati. NDC dati, yes. I know. Si Art. Okay, nagalit si Claire Claire Castro. Bakit nagalit? Press office, Palace Press Office. Yes. Officer. Perhaps it would be better if Solgen himself assess whether he is still worthy of standing as Solicitor General. Galit. Ayop. Ha? Si Solgen Menardo Guevara po kasi tumanggi
na maging abogado nung mga yung mga dun sa petition, yung government side. Yes. Dun sa petition po for habeas Habeas corpus ng Duterte family before the Supreme Court. Yes. Okay? Ang tawag po dyan ay excuse. Sa legal parlance, it's recuse. Refuse. Yes. Dito sa atin, mga ordinaryong tao, excuse. Hindi raw po siya makakasali dyan dahil ang posisyon ng government ay hindi na nila kinikilala ang ICC. Okay? Sabi po ni Claire, ang tindi nito pare, para siyang presidente. Mabuti pa pag-isipan na Solgen. Kung siya ay pwede pa maging Solgen. Ano kasi yan eh? Ano? So the solicitor, the office of the Solicitor General is a separate office. It is sui generis. Sabi nga nila yan. Sui generis. Yes. It's by itself. By itself. It is supposed to be It's not under anybody. it's supposed to be the lawyer of the government, and it's also at the same time the tribune of the people. So merong ganon characteristic ang Solgen. In some instances, the Solgen may disagree with the position of a government agency, and therefore it is not will not in any way Hindi ko baga participate. persado siya. No. Hindi siya persado. No, hindi siya persado. Sabi ni Castro No. Ha? The Solicitor General may He should daw pag-isipan niya raw na kung pwede pa siya mag-Solgen. No, the Solicitor General may disagree with the position of agencies. It may even disagree with the position of government in certain cases. So, ganun lang yun. And therefore, he will not be in in good light if he starts defending what he has already said no. When he has Sa already ICC, said no. magbabago siya. Bakit si ang DOJ ganun din? Hindi. Ang DOJ po ang pumalit ngayon sa papel ng Solgen. Ang DOJ, merong ibang responsibilidad naman yan. Ang DOJ is prosecutorial in nature. It has certain... Yun na nga. Pero so, ang sabi ni Justice Secretary Boying Remulla, parin Jonat, binigyan daw sila ng authorization ng Executive Secretary yes. to submit the government position on this case of habeas corpus. Yeah. Kasi ang position po ni Secretary noon halimbawa naghihiring sa budget ng justice dyan. Maski anong lumabas sa ICC, kailangan pa rin po idaan dito sa local process, sa court process. Yun ang position ng DOJ. Ang ano dyan is that... Kung halimbawa, naglabas ng warrant of arrest, kailangan pa rin i-verify ng local courts. Yan ang position po ng DOJ. Ano yan? It depends. Kasi hindi naman ICC ang ano eh. Kasi Interpol nga eh. The DOJ is not talking, is not even with walang the ICC. diretso sa ICC. They don't have any kind of relationship with ICC. Ayan. The relationship of DOJ and the government is with Interpol. With Interpol. Yan. Yan ang diferensya niyan. Yun ang nawawala doon sa conversation. Sa conversation. Na Interpol, kumbaga. Ngayon, ang question lamang dyan sa Interpol, ano ba yung pinadala ng Interpol dito? Yeah. Hindi pa maliwanag yan. Kaya si Amy Marcos gusto niyang tignan. Ngayon. Na kinakalaban naman ni Panelo. Ngayon. Bakit ano ba gusto ni Panelo? Ano ba gusto ni Panelo? Talaga makulong na si Duterte? I don't know. Ano ba siya? Ngayon, the other thing is ganito. You're talking about a specific the specific nature of that case is habeas corpus. Kaya ang nagiging position ng government is that the train has left the station. In other words, tapos na to eh. What can we do? Hindi, He pero, is there. but the Supreme Court still interested. Yes. Legal ba? Naayon ba sa batas yung ginawa nyo from the time ang Interpol
to the time pinalipad si Duterte. Ano yan? That is, Yun po ang ano ngayon, crux of the matter. hindi, that Ang is- alam ko kasi, maski red notice yan sa Interpol, meron pa rin local process. Eh. na-desisyonan ng ano yan, Supreme Court. By the way, there are two cases, ha? Oo. One is the case about the arrest. Di ba, pinapahold. Ang sabi ng Supreme Court, there is a decision of the Supreme Court. Ang sabi ng Supreme Court, there is no valid and compelling reason. Sinabi niya yung Supreme Court yan, to issue a TRO. Naghihingi ng TRO eh. Tungkol doon sa pag-alis. Late na yun. Ayun na nga, kaya nga sabi ng Supreme Court, there is no valid and compelling reason to issue a TRO at this time. Ngayon, pero hindi pa tapos yun because they were looking, ang una kasi ipinail ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte is TRO or injunction para mapigilan yung paglipad ni President, ni dating Pangulong Duterte. Hindi na yun eh. Buti, Sabi ng Supreme Court, tapos na yan. tapos na yan. Oo. Pero hindi diniscuss yung... Hindi pa. Hindi na-discuss yung merits. It's going to be Kung discussed. valid ba yun? Yes. Na pagkatanggap nyo ng arrest warrant through the Interpol, yun ang malabo dun eh. Ang lingwahe kasi ganito po. ICC arrest warrant yan, ipinadaan sa Interpol. So ano ibig sabihin nun? Ginamit lang yung Interpol. Ang ibig sabihin nun, ang argument ng iba ay yan ay diffusion request. Yes. Okay, pag diffusion request po yan, kailangan nating i-evaluate yan. Ngayon, kung yan pong ICC arrest warrant ay kumbaga adopted by the Interpol at sinabing may immediate danger, Yes. mag-i-issue sila ng red notice. Yes. Yung red notice na yun, kailangan po nating pakinggan yun. Pakinggan. Compelling yun. Hindi, yan po ang gustong tignan ni Amy Marcos. Which the court also will take a look at. Ayan. Simultaneous yan eh. Yan, Kasi yan. yung inano ng... Bakit ayaw ni Panelo yung Kaya nga, investigation? hindi ko maintindihan yun. You should welcome it Yes. because that will shed light. Yes. Ngayon, ang sabi niya ni Panelo. Salvador Panelo, dati po siyang Chief Legal Counsel ni Pangulong Duterte. Yes. Yun daw po position ni Guevara. It's a major blow on the decision of the Marcos administration. Oh, Opinion really? yun. Pabayaan mo na lang yung Supreme Court, boss. No, wag na ikaw. And ayaw mo nga pumunta doon sa Senate hearing tapos ngayon yan ang sasabihin mo. Ang hindi, binabakbakan niya yun. Kaya nga, hindi ko maintindihan eh. Ano ba talaga? Gusto Ngayon mo po, ba, so imbes na yung Solgen ang pumunta sa Supreme Court para sagutin, mag-comment. mag-comment doon sa petition for habeas corpus nito mga Duterte family. Ang DOJ po ang sumagot. Sabi po ng DOJ, ganun nga. Moot and academic. Yes. Okay. But that doesn't prevent the Supreme Court from hearing the case. Yes. Actually, gusto po malinaw lahat ito. Ng Supreme Court. Which is okay. Sa akin pare, for posterity, for the record, for history. For the history books, para malaman natin totoo nga ba legal or illegal, may due process nga ba o wala. Yan. Hindi lang yun, paring Conrad. At the same time, it will also help us craft laws if there are any Loopholes. Ayan. or gaps in the law. Yeah. Maganda naman yung sampal nitong si Solgen dito kay Claire de Lune. The president knows, sabi ni Ms. Soldier. Sabi niya, alam mo, it's up I to leave the it to president. the wisdom of the president. president. Okay na yan. Sa akin, ang laki ng... bakit ka ba nakikialam? Hindi naman ikaw ang presidente. Ikaw ang nagsasabi na I should think if think I'm things still over. I can still serve serve as as the Solicitor General. Hindi naman ikaw ang presidente. Let the president do that. Ano yan Medyo may laman yung salita na yan
Hindi. Oh, Ha? Oh, nakakadalawa na si Claire. Anong dalawa? Hindi Ang dami kay- na. Hindi kay Kay Solgen. hindi kay SP. Di ba sinabihan siya ni SP? Dahan-dahan lang kayo kasi ganito. Oo, hindi naman kayo spokesman. Relax lang kayo, relax. Hindi naman kayo spokesman. Just come out with the facts. Ha? Just come out. Hindi, marami pa itong sinabi, pare, kahapon. Mayroon? Ano ko, ang dami. Mamaya natin pag-usapan yan. Dito muna tayo sa Supreme Court. So, ginawa po ng DOJ, sumagot within 24 hours. Yes. Saan na ngayon yung kaso? Ay, yung pong kaso ngayon, sabi naman ng Supreme Court, kayong mga nag-file ng petition. Mag-comment kayo dito sa comment ng DOJ. Yes. Ayan. Yeah. Ang tawag po dyan, daw legal term dyan, sabi ng spokes, Ng Supreme Court. ito totoong spokes ha. Hindi nag-i-spokes lang ha. Hindi mga Hindi fake na spokes ha. Yun sabi po ng spokesman, yan daw traverse. Yan daw ang term dyan. So yung mga petitioner can present evidence or arguments para po to counter yung claim ng government. ng government. In other words, yung claim ng DOJ. DOJ. Na moot And and academic na yan. mute and epidemic ba? O moot? Moot and Moot. academic. Ayan. So, now they have the chance to kumbaga i-refute mo yun eh. Di ba yung sinasabi? Now, it rests on the former Chief Legal Counsel Salvador Panelo to come out with the counter arguments. Meron ba sila? Yun na nga. Ni-snub niya pati yung Senate hearing. Paano to? Kumbaga, medyo mahina-hina rin yung legal team ni Duterte. Dapat even before no, nagchichismis-chismis pa lang yan. Marami na aksyon. Dapat. Pagkababa ng Warrant. ng posisyon ni Duterte, open na siya. They should have known better. Kasi 2022 yun. long before na may mga ganyan. May nag-complain Nakaupo na siya, tinitira na yan sa ICC. ICC, meron na eh. Anong mga paraang ginawa nila? Nag-campaign ba sila for abroad? Yung ganyan, wala eh. Kaya Disregard. nga napilitan si Presidente Duterte noong 2019 to withdraw from the ICC kasi sabi niya sobra na kayo. Oo. ICC. Oo. Yun nga, isa pang gustong linawin daw ni Amy. Nag-withdraw na tayo sa ICC. Bakit ngayong inaresto si Duterte? Ang sinasite, mga reglamento pa rin ng ICC. Oh. Yun ang hindi daw medyo Parang hindi maganda ang tono. yan. Hindi magkasopas. Hindi magkasobas. Wala na tayo dyan. Ang sinasite nyo, regulation pa rin na ICC. Okay. Mahina rin naman yung administration. Kaya kailangan magpaliwanag ng mabuti. Dati, ang sayaw natin cha-cha. Ngayon tumatango-tango tayo. Paano yan? Paliwanag niyo yan. Bakit biglang nagkaroon ng maling ano ba tono yan? What circumstances or what other measures happened on the way from cha-cha to tango? Bakit? Yan. May gusto ko pong ibig sabihin linawin yung sinasabi ni Guevara. Only the president can say that whether I'm still fit for the position. Which is correct. Only the president. Hindi yung spokes? Hindi pala spokes yun. Hindi yung press briefer. press briefer? Hindi siya? Kung may opinion siya? No. Hindi pa rin? Wala. Only the president can say if he still trusts me. Yes. Yan po. This is correct. Kasi daw po, yung case ng habeas corpus, napakaliit na bahagi daw yan ng libo-libong cases na hinahawakan ng OSG. Where he represented the government. Yeah. Tama Tama siya dyan? Yes. There are certain occasions, maski halimbawa. Kahit na personal assessment lang yung hinihingi ni Claire? No. Wala?
he is not responsible to Claire. He's responsible to the president Is she, and to the people. okay. Ganun lang yan. The president is the appointing authority. Only he can make that kind of decision. Oh, mas overstepping din tong ano kasi medyo Kumbaga sa 3 points hindi ka pwede doon. lagpas ka sa Lagpas linya. ka na, 2 points ka lang. Si dating ES Media Aldea daw po, dinala sa ospital. Siya ang nakita ko eh. Siya ang naka-stretcher eh. Bakit? Baka may nangyari sa kanya. Ano? Dahil sa tension? Dahil sa Pwede. asar? Tension, Dahil sa pagod? Weather. Pagod din. Pagod. Siyempre nakakapagod yun. Okay. Although sinasabi, parang inilabas yung detention cell, hindi daw detention na. It's open, they don't have bars, they can go to the library. Daming sinabi. Lahat gano'n sinabi. Ngayon po, nagagalit ang House Quad Panel. Bakit daw nakatakas itong si Roque? Ngayon tuloy, nandun na sa Netherlands. Humihingi na nga asylum. Ang sinisisi ngayon, yung Bureau of Immigration. Tsaka DFA. Bakit DFA? Wala namang kinala. Hindi, DFA. Ano yun na yung passport? Cancelan na yung passport. Oo, cancelan mo yung passport. So, man without a state na siya? Oo, ganun na mangyari kasi. Di lalong na-reinforce yung kanyang application for asylum. Kita mo, tinatuwa na ako ng bayan ko. Hindi na ako makakabalik doon. Ayan. Hindi. Harry, medyo relax ka lang. Huwag kang masyadong pakita ng pakita. Tayo mo naman contact, tawagan mo. Harry, sayang lang yung pagiging Harry the Caller mo. Tawagan mo si MVP, tawagan mo si Jasa. I don't know if pakikinggan ka pa ngayon yan, hindi ka na spokes. Okay. Eto po, merong pulis daw. Merong pulis sa social media, viral. Yes. At kinasuhan na. Siya, ang Quezon City Police District, nag-file ng ng case of inciting to sedition. Isa pong Quezon City Police. He is a private, kumbaga patrolman. Francis Steve Fontillas. Okay? At dinimanda na siya. Ano ba sinasabi nito si Fontillas? Parang ano siya ano ba alam to? Ang sinasabi niya parang nagre-resign na siya in protest, something like that, or he was calling for people to move and parang mali. Sabi niya hindi raw siya susunod kailanman kung ang utos ay illegal. Maski daw nanggaling sa presidente. Maski daw siya tanggalin na sa trabaho. Ang kanyang boss daw, ang Filipino people. Yun, ganun. Parang ganun po ang sinasabi niya. Habang nasa kotse siya dyan, nagdra-drive siya. Hindi ko alam kung napapag-isipan niya gusto yung sinasabi niya. Dahil, kumbaga, multitasking. Oo. Nagdra-drive ka, tapos nag-viral nag-broadcast ka. Medyo. Hindi, ginawa mo na ba yun ever in your life? Mayroon nga nag-text sa akin Sabi niya, dapat hindi yung tungkol doon sa sedition ang kinaso sa kanya. Mental. Mental colony, mental telepathy, mental disability. I do not agree with what you are doing, sir. Yun. I am not going to follow you because I am not your policeman. Yun. Yan po sabi niya sa Pilipino, Aha. So, ang sabi po ng PNP, politics na yan. Oo. May katwiran din naman yung PNP para sa akin, mare, di ba? Oo. Yan pong ganyan, hindi mo ina-announce. Punta ka doon sa iyong superior. Oo. At doon ka magreklamo. At meron bang directly involved ka dyan sa kaso na yan? Di ba? Ganito po yung ang lolo ko pare militar. Oo. Yung
kumbaga kuya ng PMA, yung PC Academy, doon At siya that time, nag-aral eh. oo. Bago Yun ang- magkaroon ng PMA. Yun ang original. Yun ang original. Yes. Doon siya. Meron siya paboritong tula ni, I think it's by Rudyard Rudyard Kipling. hindi, yung Hindi. loyalty. Oo nga. Loyalty. Loyalty. Kapag daw, if you work for a man, work for him or stand Yeah, by the by the institution he institution he represents. represents. Kung hindi ka na, Yeah. kung discontento ka na, umalis ka Umalis muna. ka na. Oo. Bago ka Ngayon, magsalita. when you're in the outside, damn to your heart's content. Yes. Yan po ang code ng mga militar. Militar. Yes. Hanggat nasa loob ka, hindi ka pwedeng maggagaganito. Yan. Magtatatalak. So, may punto rin naman yung PNP ron. Okay. Kaya nga sabi sa kanya, mental nga dapat ang kaso. Anong mental? Are you in your right mind? Eto, si Winner. Mentally, ano ka ba? Able? Time check daw, 8:30 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Donal. Good morning sa inyong lahat. March 19, St. Joseph's Day. Oo. Pare. St. Joseph pala ngayon, ano? Meron. Medyo mabigat-bigat yan. Meron. Meron pa ulit si Claire Delum. Siya na naging news, ano? Mali. Hindi siya ng presidente. It may be time to review PH rejoining ICC. Ayan. Pabor daw po siya na bumalik tayo sa ICC. Kasi daw, ito yung quote-unquote, there are times we really need justice from an international criminal court because sadly, justice in this country is questionable. Takin na, Mabigat, Ang lupit mo magsalita. Mabibigat yung mga... Yusek, ba't mo naman nilalaglag ang Pilipinas? Ang sakit naman ng mga sinasabi. Questionable ang ating justice. Ayan. Sinabi niya yun. Kinote. Wow. Kinvote siya eh. Kaya ano daw, Mabuting we go to the international, ano? balik na tayo sa ICC. Yun ang kanyang Position. So, kumbaga po, she's taking the side of Franklin Drilon. Yes. Ang sinabi kasi ni Franklin Drilon, balik na tayo. Yan. It's Hindi ba about time. pwedeng yung mga ganyan? It's beyond my pay grade. Pwede bang ganun na sagot? Dapat ganun. I cannot... It's beyond my pay grade. I Ano po cannot yan? I cannot Yan comment highest At the highest levels. Levels ang magdidesisyon yan. I cannot... Ngayon kasi pag nako-quote, sasabihin, palas. Ang ina-attribute ng news, palas. Siyempre. Para lumalabas, policy na ng administration yung sinasabi niya. Oo. Hindi po maganda Hindi yan. maganda yan. Bakit daw naman tayo, si Claire lang ang atin na papansin? No, because she's the one coming out with all of those statements. Ganon. No, and she is the palace press briefer. Kaya medyo mabigat-bigat ang posisyon niya. Oo, at gusto niya po ipacheck daw lahat ng project ni Vice President Sara Duterte nung siya ay mayor pa lang. Nako. Another statement? Ba't sumasagot naman ganon? Hindi ko alam eh. And then, nagpapa-interview, very open siya sa interview. Sa Maski anong maski anong tanong. radio station, maski anong TV station, inuupakan niya yan. Personal pa siya pumupunta doon to be interviewed. Ha? Oo. At doon niya pinagsasasabihan mga yan. Halimbawa, kailangan checkin niyo yung mga project nung ni BP, nung mayor pa siya. Okay? Wow. Ngayon, bakit ang halimbawa, may nagtanong, i-freeze ba yung assets ng Duterte? Ang AMLC daw po ang gagawa nun. Ba't hindi nyo itanong ang
Most likely, we will refer this to the AMLC. Oo, period. Press briefing. Yan po ang sinabi niya. Kung may freeze order ba ang ICC, magko-comply ba ang government? Theoretical. Speculative question. You don't entertain that. Period. Most likely, sabi niya, we will refer this to the AMLC. Okay. Paano kaya? Kasi may ibang kaso pa, plunder naman yung ganyan, di ba? Final ni Trillanes. Ano yan? That's a continuing case. Okay. So, ang matindi, it may be time Yung to case- rejoin. Dalawa na yan. Yung tungkol kay Maynard, kay Solgen, tapos ito. Yan, yung tungkol dyan. It may be time. Time to rejoin. These are two statements And then which- yung pa-imbestiga, yung pati daw, imbestigahan daw yung mga project ni BP nung siya Tatlo. mayor pa. tatlong statements which are not in Yung keeping. frozen assets. Meron pa isa. Sa kanya pare. rin yun? Meron pang isa. Yung palay price. Okay. Ang nagkaroon po ng report, nagkaka-depression daw ang mga farmers to the point na May mga iba nang nagpapakamatay. Okay. Ang sabi po ni Claire, ang mababang buying price daw ng palay sa farm gate ay hindi naman dahil sa importation. Dahil daw yan sa local traders. Base daw yan sa record. Dahil nakausap niya si Secretary Kiko Laurel. Based po sa records daw. Mababa daw ang importasyon natin. Okay. Ba't di mo chinek? Ang importation natin po umabot sa 4.8 million tons last year. Ang estimate nila, sobra-sobra yan. Doon sa kinain natin at saka yan, so marami natira. Marami nasa warehouses. Ngayon. Kasi po, record job 4.8 million tons. Noong 2023, ang inimport natin 3.8 million tons. Ibig mo sabihin, tumakaw tayo, kailangan natin ng 1 million metric tons ng bigas. Pagpalagay na nagkabagyo, hindi naman 1 million metric tons ng bigas yung nawala sa bagyo. So, saan po napunta yung difference? Yan ang punto nung mga farm sector. O ngayon, sasabihin, parang palasyo, ang kino-quote ngayon, palasyo, yun daw presyo ng bigas ay hindi dahil sa importation. Patay. Okay. So, itong mga farmers nagpapakamatay At saka dahil sa sira lang ulo nila. Hindi, tsaka Hindi dahil sa nalulugi. umangal na sila. Ang sinasabi nila, depress nga yung yung farm Gate. gate price. Hindi raw importation ang dahilan, no? Kaya May kasalanan noon, traders daw. Sabi daw ni Darjo, Ni Kiko Chu Laurel Jr. Yun daw ang sabi. Ako naman yung reporter, di ba nalika ko? So ang dahilan ay mga traders. Anong ginagawa ng government dito sa mga traders? Ba't di nila binalikan ng gano'n? Diba? May kasalanan pala traders di sila dapat ang habulin. Basta hindi importation. Huwag niyo sisihin yung importation kasi pinoproteksyonan namin yung mga importers. Kaya nga binaba yung taripa. Yan. Kaya nga wala kaming ginagawa sa kanila. Sabi po kasi, pare ito hindi istorya, hindi malaking balita na mga farmers nagpapakamatay. Hindi pinatulan ng media. Bakit ganyan? Iisa lang naman daw Iisa lang naman daw. Sabi ko nga, one death is too many. Pero gusto nyo pa maging trend? Gusto ba ninyong... Bago nyo pansinin? ano ba yan? The fact of the matter is, sobrang baba po ng presyo ng palay. Sabi po, ang rekomendasyon namin, sabi ni Castro, kayo mga magsasaka, pumunta muna kayo doon sa LGUs.
Para daw yung bigas nyo, mabili ng NFA sa buying station. Sinabi niya yan? Bumibili daw ang NFA 23 to 24 per kilo. Hindi naman So pumunta na muna kayo sa LGU bago kayo magpakamatay. Hindi sila pupunta. Ang NFA dapat ang pumunta sa kanila. Kasi yan trabaho nila yun eh. Ikaw naman. Para daw po kasi ang sinasabi daw ng ang sabi sa akin ni Secretary Kiko, ang mga namamayagpag dito ay local traders. So magpunta na lamang daw kayo farmers sa mga LGU tapos ibenta nyo sa NFA. Para hindi kayo tirahin ng mga traders. At bumibili na raw po ng trucks ang DA. Huli na boss, bago dumating yung truck tapos na harvest, nagkandalugi-lugi na yung mga farmer. At Alam saka, ba nito sinasabi niya? Sabi ni Claire na bumibili ng truck. That's not even a DA. good solution. Ha? It's not even a solution. How many trucks do you have? 10,000? Para you have to work How with many million tons of harvest do we have? to carry those those harvest. The situation is abnormal. Ang taas ng presyo ng bigas sa palengke, Pero ang buying price sa farm gate ay bababa, depressed. Lugin-lugi farmers. So, anong situation na yan? Sa ibang bayan po, gulo na yan. Halimbawa, US. Si Trump ka, problema doon sa mga tariff niya kasi ginagantihan Ng yung mga farm goods. Yes. Gumaganti yung mga ibang bayan, nag-i-impose ng tariff. Nakakawawa ngayon yung kanila mga farmers. Kasi Imbes na sa kanila bumili sa US, pumupunta halimbawa ng Brazil or Australia. Ano kasi yan eh. Ang farmers ng Amerika, heavy exporters. Oo. Kumbaga, sa US, number one priority nila, yung mga food producers. Ayaw nila magutom eh. Dito sa atin, nagkakandaloko-loko na yung farm gate price. Lalo pa natin pinapahirapan. Ang advice pa nitong si spokesperson, pumunta na lamang kayo sa LGU at doon kayo magbenta. Ayan. Bibilin ba ng LGU? Yung LGU nga po, tumanggi na doon sa NFA offer. Okay? Ang paraan nila ng DA para bumaba ang presyo ng bigas, yung sa palengke, yung bigas na natatago sa warehouse ng NFA, ibebenta sa LGU. At kasi ng problema sila, paano nila ibebenta sa public yan? Ang NFA does not have the means to do that. Hindi po siya retail outlet, hindi siya distributor, siya po ay warehouse. Ang NFA ay bukod tanging isa lamang ang ginagawa, magtago ng bigas para kung meron tayong mga emergency, ilalabas. Yan lang po alam gawin yan. Yan ang ginawa ng Rice Tarification Law. Yan. Ngayon, itong si Darjo, Kiko Chu Laurel Jr., gusto niya yung NFA ibenta sa publiko. Walang paraan ng NFA gawin yon. Bright idea. Padaanin natin sa LGU. Solve na problema natin. Sabi ng LGU, boss, Hindi namin hindi kaya rin yan. namin alam yan. No. Wala rin kaming kakayahan na gawin yan. So, asa na yung plano na yun? Tatawagin namin yung mga retailers Wala namin. po, inilubog na sa limot. Yung plano na yun. Ano mangyayari sa bigas ng NFA? Yan ang problema ngayon. Dahil sa may bigas pa ang NFA, pwede ba itong sinasabi ni Claire de Lum na ang farmers pumunta na lamang sa LGU para doon magbenta papunta sa NFA? Kung ang NFA hindi naman kayang itago din yung bigas na yan. Saan din itatago ng LGU? Hindi Problema. naman, ngayon, Problema ng farmers yun. baka sakaling pwedeng dalhin yan sa Kasi ang marketing arm ngayon ng DA is the FTI. Yan ang marketing arm. Yan ang merong poder
Sa na Luzon lang magpabili. yan, pare. Ha? Sa Luzon lang yan. Well, Maski sa Luzon, napakalayo nun. work outin nila yan. Yun ang po pwedeng. O kaya, yung FTI, maging, memo of agreement with with Aha. NFA para padaanin sa kanila, kukunin ng mga wholesalers. Okay. Pero, ang problema nga pati dyan is, itong mga wholesalers talagang kinakatay yung ating mga farmers. Pinakatay ba? Oo, yung mga Galit traders. na si Deggo Iimbestigahan daw yung mga kartel, maski sinasabi na walang kartel. na walang kartel. Oo. Although, congratulations, awarded as the most corrupt government office by the Ombudsman. DA and NFA. DA and NFA. So, ang mga balita po, Malacanang blamed low price of farm gate of rice. Blame unscrupulous traders. Yan. Sabi po sa press briefing. Sabi ni Decco, walang ganon. Sabi ni Decgo, may kartel. Sabi ni sabi ni Kiko, wala. Ang report po ng Philippine Statistics Authority, ang average farm gate price ng palay, okay, ay 20 pesos. Baban. A year ago, that was 25. Kung ikaw ang farmer, Gaganahan ko ba? ay di pare, kung nag-invest ka na, nangutang ka. Lahat, ginawa mo, ganado ka kasi may pangako si Chula Aurel Na bibili nila. Ngayon nalaman mo, 20 na lang ang benta. Lugi ka. Paano mabayaran utang mo? Maiilit yung iyong lupa. Lahat. Papakamatay ka nga. Okay. Ang matindi po, may mga region, average yung 20 may mga region nasa 17 pesos lamang. Mas mababa pa. Sobra. Oo. Yan yung halimbawa, Soxargen. Calabar Zone. At least may Maropa nasa 18 pesos pero lugi pa rin. Ang average ay 20. So may mga lugar na lumalagpas dyan sa 20. Pero mas kawawa itong mga nasa Calabar Zone, Soxargen, 70 pesos. Ang problema, ang retail price, hindi naman po Bumaba. sumusunod. Ayan. Diyan sa... Kaya daw po sabi ni Claire de Lum, magbenta na kayo sa NFA instead na sa rice traders. Ang bili daw kasi ng NFA 23 to 24. Do they have the means to sell Kung may pera sila. ang NFA? Hindi pa nila Tsaka mabibili ba nila lahat yun na 15 million kilos tons At saka hindi pa nila of harvest? Hindi pa nila na ilalabas yung 300,000 metric tons nila Tutulungan daw po kayo ng mga LGU na dalhin yung inyong bigas sa NFA. Kawawa itong mga LGU, sila tinataya rito. Medyo mabigat-bigat ang papel niyo ngayon. Pag hindi Ang target na po ng NFA na bilhin ngayon ay 800,000 metric Metric tons. tons. Ano mangyayari doon sa additional 14 million metric tons? ano yan, ibibigay na sa traders na yan. Kaya nga ang gulo hindi klaro ang ating polisiya, ang ating measures dito sa nangyayari sa bigas. Kaya po nagkakaproblema. Ngayon, dahil sa nangyayari sa mga farmers nagkakandulugi, tingin nyo magtatanim ulit yan. Palala ng palala ang problema natin. Ang nakikita na pong importation natin this year, Tataas. lalagpas na ng 5 milyong tonelada. Highest ever yan. Highest ever na nga last year, 4.8. Ang ngayon lalagpas daw sa 5 5 milyon. milyon. Mas. Sino nagpapasasa rito? Ang sabi po ng Bureau of Customs, mahigit sa 30 bilyong piso ang nawalang koleksyon nila Dahil sa binabaang taripa sa bigas.
Yan, yung mga officially listed lang. BOC, paano pa yung smuggled? Kaya dalawa Hindi tama. naman tumigil ang smuggling eh. Kaya dalawa tama dito eh. Aha. Nagkalugi-lugi ang mga ang mga farmers natin Dahil sa importation, dahil sa importation. dahil sa pagbaba ng tarifa, Kaya pagbaba ng tarifa, bumaba naman ang revenues natin. ang revenues na yun po, dapat yun ay gugugulin ng pamahalaan Para pasiglahin. para tulungan naman ang mga farmers ma-modernize Yung kanilang ang system. ating agriculture. Nawala yung pera na yun. Paano mo ngayon i-modernize? So napaka-limited na yung ating assistance na pwede ibigay. Yan ang problema dyan. Yan? Dalawang bagsak. Aha. Eto po, kung hindi pa kayo nasasaktan sa bigas, may problema po tayo. Minomonitor daw ulit ng DA ang presyo ng Karne. Ayan. Baboy. Solve na. Baboy. Solve na solve na ang problema natin. Minomonitor na eh. Di ba sabi niya, may definite date, bababa na yan kasi nag-usap-usap na raw sila. Sino kausap niya? Importer, Mita. trader, at saka retailer, at saka producer. Nag-usap-usap na raw sila at bababa na ang presyo ng karne. Ngayon po, kailangan daw i-monitor ulit yung kanyang tagabantay, ang tawag doon, watch, yung watch. Price watch. Price watch. Yan. Na-reactivate daw yan kasi daw hindi nangyayari yung pinangako sa kanya. Kung di ka ba naman naniwala ka na Over coffee, they will just do that. nakipag-meeting na kami. Oo nga. Biro mo, nakipag-meeting na kami, hindi pa nangyari. At magkakaroon daw ulit ng panibagong meeting. Nako. Yung Yan price match. Meeting to produce another meeting. Hindi to produce, Hindi kasi nung nag-meeting sila, nung industry, ang kanilang sinabi, magkakaroon ng watch body. Price watch. Ngayon, nagalit na si DA Secretary. Hindi umubra. Activate ko na yan para ma-monitor na kayo. Yan. So, magmi-meeting daw uli yung industry para ma-activate na itong price watch. Na titignan sila. Natitignan. Na imo-monitor sila. Kunwari. Imo-monitor nila sarili nila. Ay, ano ba solusyon ng mga naiisip nitong Pati daw po manok eh. Pati manok, pati pork. Ano pa bang ibang karne rito? Isda. Nagmahalan pa rin. Baka. Goat. Ngayon, kaya raw po magmi-meeting para siguraduhin na tama yung kanilang Approach. hindi, Ano? data. Ngayon lang? Tagal sinasabi ni Jonathan. Balikan nyo nga yung data nyo, kumpletuhin nyo. Para kung sakasakaling may kailangan gawin. At your fingertips. Naliwanag. Hindi, kailangan nila daw balikan ngayon yung data. Mukhang mali. Baka hindi nga ninyo alam kung nasan yung mga baboy na yan. Naka-warehouse ba yan? Kasi aside from yung live na market, ano yun eh, hindi mo pwedeng patagalin yun eh. Oo, Di ba? nabubulok. Mabubulok yun. Pero yung mga na-import nyo, nandiyan sa mga warehouse. Baka nga hindi nyo alam kung nasan warehouse yung Diyan mga ako yan. believe sa ibang bayan, yung data nila sa commodities. Kompleto. Up to date. Yes. At saka kahit anong commodity. Up to date. Paano nila nagagawa kayo? Baka pwede nating kopyahin na lamang yon. Yung technique na ginagawa nila. Ganyan sa Thailand, ganyan sa Malaysia, ganyan sa Vietnam. Bakit system. dito bukod tangin tayo, hindi natin kayang gawin yun? Meron sistema sila na ganun eh. It is it's not rocket science. Really? You know.
Ito, may meeting na nga daw sila tungkol dito sa... That has been long in coming. Yung The monitoring body would serve as an avenue for the government to plan and anticipate problems. Ayan. Wala kay sarili? Akala ko bang bureau merong data and ano dyan sa DA? Dati meron, I don't know if it's still around, yung Bureau of Agricultural Statistics. And then, Yan dapat yung nagmamonitor. Yun ang dapat Kumikakanin pa ba tayo bukas? O at saka yan ang repository ng lahat ng mga data from all over, whether it is production or importation. Kasi po, importante yung data na yan. Ipo-project natin. Ang ating production ng bigas ay ganito lamang. For this year. Ngayon kung hindi accurate yan, at sobra importation, ito mo nangyayari, nagpapakamatay ang farmers. Kasi nga, in the first place, yung basehan ng desisyon ay hindi tama. Paano yun? Ganito rin sa meat. Parang lumalabas guesstimate. Oo nga eh. Hulaan na lang, hulaan. Hulaan. And then we respond to the monitoring of prices in the market. Every so open lang yun. Hindi pa regular yun. So hindi raw po sinusunod yung gustong mangyari ni Dar Jr. na magkaroon ng price ceiling sa karne, lalo-lalo na pork, ang baboy. Hindi raw sinusunod. Mababa daw po ng compliance. Siyempre, hindi naman yung mga traders, hindi mo pwedeng pakiusapan lang yan over a cup of coffee. Wala. Hindi, ang dami na nga binigay sa kanila, pare, yung taripa. In-extend na hanggang 2028. They will thank you for it, but they will not lower their price. Tsaka bayad na yun. Wala, tapos na yan. Bayad na yun. Hindi mangyayari. Ang pinagtataka ko rito, ba't tahimik na tahimik ang NEDA dito sa mga nangyayari? Samantalang nung pinag-uusapan niyang taripa, Sila yun. sila namamayagpag. Sila. Ngayon, sinisisi ang pagbaba ng taripa sa bigas at dito sa nangyayari sa mga farmers. At bakit hindi sila kumikibo? At ang dumadakdak ngayon, si Claire de Lune. Doon ako dapat po kung sino yung nagpasimula niyan, hanggang ngayon, carry the ball. Oo. At saka kayong economic managers Hindi naman si Press Briefer Hindi si Press Briefer. Hindi. Pero ang ganda naman na suot niya kahapon. Business. Ikaw na. Business outfit na siya. Saka tuloy-tuloy na ngayon. Business outfit. Hindi na yung mga Maria Clara. Hindi. 9 o'clock na umaga, karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Karambola, karambola, tuwing umaga. Karambola, karambola. Balik tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz. Ako po si Conrad Banal. Yes. Ano yun? Ang daming headwinds. Pag naka-Maria Clara para bang field day sa school noon. School. Pag may mga nagsasayaw. May presentasyon. Parang gano'n. May event. May event. Kaya naka-Maria. Malaki. Ito po, dinimanda raw ng BPI, Bureau of Plant Industry, ang isang onion importer. Yellow onions galing sa China. Bakit? Wala raw import permit. Yan. Pero ilan tonelada to, pare? Marami-rami, Marami ba? Marami-rami. 25 metric tons. Marami-rami, ano? Madami-dami. 25 metric tons. Bakit dinimanda? Wala raw import permit. Kayo naman mag-i-import kayo, hindi kayo kumuha ng permit. Madali lang naman yan. 6,000 na binigyan nila ng 6,000 for 6,000 metric. Bakit pa kayo mag-i-import? Paano naman yung taga namin? Wala. Tsaka ikaw, hindi ka sumasali sa Parang kumbaga, yung maliliit na bagay, yun ang tinitira nila. You're missing the forest for the tree. for the tree.
Akala mo may natira ka na isang puno, yun na yung buong kagubatan. Isolated case lang yan eh. Ang total, talaga pong matindi ang import smuggling. Lahat ng bagay, pare. Lahat ng bagay. Bigas, Lahat. karne, lahat. Agriculture, vape. Alam mo ba, mayroong problema rin yan tungkol dyan sa vape na yan. Ano yun ba? Ayun Ano na. yun? Di ba? Nagkaroon na nga. Ay, yung hinuli nga. Nagkaroon na nga ng monopoly dyan eh. Kaya ginagamit nila iba't ibang Nagtataka mga ako nun merkado. paano nakawala sa PCC yan, Philippine Competition Commission? Iba-ibang ginagamit nilang rason. Mayroon nung BIR na hindi doon nagbabayad. Pagdating sa BIR, nakapagbayad pala. Mayroon daw yung Sinasara. sinasara na sinasara. Tapos isa natira. Isa natitira. Ganun eh. Mali. May problema tayo dyan. Meron tayong problema May dyan. problema tayo dyan. Ito po, ang sinasabi naman ngayon, yun nangyari sa tourist ang galing sa Slovakia na si Micaela. Okay. Medyo ayos-ayos na yata. Meron daw pong reward na 100,000 pesos kahit anumang impormasyon para malaman daw kung sino gumawa niyang paggahasa at saka pagpatay doon sa turista dyan sa Boracay. May dalawa nang nagano May dalawa nang umamin. May umamin na ba? Oo, may bakit umamin na. nagbibigay pa to ng Kaya nga, pabuya? Ang congressman po, baka umepal lang. Pa-epal naman dyan, oh. Oh. Parang gano'n. Sino yan? Si Aklan, Congressman. Ted Haresco. Yes. Yes. Junior. Junior. Yung mga junior talaga. May dating. Ha? May dating. May dating si Ted. Kaibigan natin yan, pero tapos na yun, Ted. Dalawa na po ang nasa police Oo, custody. nandun na eh. Boss. Oo. Baka naman mawala pa yung 100,000 na yan. Pera ng bayan. Baka naman out of his own pocket. Pwede. Out of his own pocket. Kaya Baka niya. naman out of his own pocket. Dalawa na po daw ang arestado. Oo. Hindi naman arestado. Police custody. Ayan. Kinustody sila. At hanggang ngayon daw, hinihintay pa yung official report nung crime scene. Gano'ng katagal na to? Wala pa yung official report. Mag-isang linggo na yan. Ha? Wala pa. Mag-isang linggo na. Ha? Dapat to mabilisan. Kung tumakas na yung mga Hindi, kinustody yung dalawa eh. Ay, paano yung isa? Kung nakatakas na, sa baka kupad-kupad niya. Sa bagal. Nangangako daw po si Congressman Haresco na tututukan niya yung kaso na yan. Ayan. So ngayon na, ganyan na mga tututukan, monitor, close monitoring, Pledge. intensify, vowed, promised, mga ganyan. Micaela Mikova po ang pangalan ng victim ay siya'y galing sa Slovakia. Oo. 9 days after dumating sila sa Boracay, nireport na po na nawawala itong si Micaela. Okay. May kasama siyang parang umattend sila ng kasal doon na kaibigan Mga ata. kaibigan niya. Maganda, may itsura siya. Related din po siguro to. Ewan ko, paano Jonat, anong tingin mo ron? Yung Koreano na nakatakas, Ay, ibang klase rin yung napagtaka. maghihiring po sa kaso niya, doon habang magkakaroon ng hearing, inilabas siya. Di ba? At nakatakas siya doon. Okay? Umamin na po siya, nagbayad daw siya ng 6 million. Nagbayad siya ng 6 million pesos para siya ay patakasin ng mga tauhan ng Bureau of Immigration. Okay? Okay. Ang kaso nito ay fraud sa Korea. Meron siyang malaki na involvement pagdating sa fraud. Dalawang kanilang dyan. Siya mismo yung Koreano mismo, kasi nahuli siya ulit eh. Nasa Angeles. Okay. Tapos nag-testify siya on cam. Sa Senate hearing. Nahuli siya ulit eh.
Oo nga, nandyan na siya. At inamin niya nga doon na 6 million Na ang 6 binigay million. niya. 6 million binigay niya doon sa dalawa. Isang BI at saka isang pulis. Pinangalanan niya. Pagkatapos sabi niya, nagbigay din ako ng 8 million previous to that to another Korean. Ay! O sa dalawang beses siya Petmalo din yung Korean na yun. Petmalo. Mas malaki. Yung baka Korean, meron siyang... Siya ang nag-arrange ng Siya contact. nag-arrange ng contact siya. Yung Korean na yun. Isang pulis, si Raul pulis. Si Paul ay BI. immigration. Yes. Pero Paul and Raul lang ang kanyang alam. Makikita yan doon sa pag nalaman na kung sino yung Korean conduit. So 6 million, money change hands. Akala ko ba heads with roll? Yeah. Wala pa eh. Yan, si Raul at saka si Raul at saka si Paul. Hanggang ngayon pa, hindi pa alam kung paano nangyari. Hanggang ngayon, hindi pa alam ng Bureau of Immigration. Hindi, meron na. Yung kay Alice Go, heads with roll din. Hanggang ngayon, hindi pa alam ano nangyari. Yung immigration, yung tatlong escort na sumama doon sa immigration Tigpas vehicle. na. Tigpas. So yung mastermind. Ayun ang dapat nahanapin. Ngayon, dyan sa immigration, ang nangyari kahapon doon sa hearing, yung dalawang immigration officers na nasa airport, sabi nila wala silang record ng Alice Go na through the airport. Kaya ang lumalabas ngayon, Tawi-tawi. southern backdoor, yes. Ganyan din daw si... kung nagpalit ng pangalan. Yun, pwedeng mangyari yun. Pwede talaga mangyari. Okay, O kung meron nag-facilitate through the airport. Bakit ganun ang conclusion? may nag-facilitate, nagpalit ng pangalan. Through the airport po, hindi naman kailangan dumaan sa immigration. Ipalulusot nga eh. Escort, yun ang sinasabi natin. Nangyayari yan eh. Wala na daw. Oo. Wala na daw escort. Really? Services, yes. Meron nga dyan, may sariling stamp eh. Nako, yun ang mabigat. Yung may sariling stamp. May sariling immigration eh. Ini-stamp yun. May stamp siya. Departed the Philippines. Parang gano'n. Di ba? Hindi ako payag doon sa conclusion na como walang record sa airport, Hindi dumaan sa airport. backdoor na. Kung dyan sa airport nagkaroon ng kalokohan, itinatakas, kumbaga, iniiwas sa kaso yung mga taga-airport. Kung doon nga po nagkaroon ng mga kalokohan why will you bother to go backdoor? Ang hirap-hirap ata noon. Meron din separate na si Risa, Senadora. Ano sabi? It is very possible na, okay, nag-ano ka from Sual or whatever. Pangasinan. Pumunta ka sa isang private airstrip. Airport. Tapos doon ka na nag-ano. Kaap naman ngayon na may problema dyan. Do you have records? Meron ba nag-file o kaya? Sabi naman kaap, baski na hindi sila nag-file ng flight plan, pwede namin sila ma-monitor. Okay. Ano Na-monitor nyo ba? Na-monitor nyo ba? Kung wala, di malisi yung Tiberos. Kaya nga. Sa akin, most likely, pinakamadaling gawin, yung airport bypass, may bypass road dyan eh. Meron? May bypass. Bypass road. May dinaanan. Ayun, nakabandana ka lang, may makakakilala pa ba sa'yo? Hindi naman ganun ka-strict. Meron ba tayong face recognition, high-tech ba yung airport natin? Hindi ka mukha sa ibang bayan, ang mga airport. May mga CCTV at may face recognition. May face mask. Pwede. O nakabandana. Face mask. Nakadamit lalaki. Yan. Dami-dami pwedeng gawin. This is... bakit ba para mga James Bond pa yung iniisip natin? Matawi-tawi. Ito si Winner siguro, kayang gawin yun. Baka lang to. Through the back door. Medyo, wag natin pa masyadong gawing, Eric Mati operations. Sinabi na nga ng Koreano, paano paraan para makaligtas ka? 2. 6 million. 2. Isang 8 million, isang 6 million. Isang pulis at in other words, yung po nangyayaring ganyan, money talks lang yan. Wag na yung mga purong daming mga pasikot. Magastos pa yun eh. Punta ka ng tawi-tawi, punta ka. Pinapahirapan mo sarili mo? Para kang
para kang masokista nun. Money talks lang eh. Bakit hindi yun ang lagi? Ang first angle, lagi dapat, yun. Pinakasimple. Pinakasimple. Pera ang gagamitin mo para makatakas. Yun lang ang... Ikaw si Alice ko, no? Boss naman. Boss. Ikaw Iba naman. eh. Iba ito. Ito, envelope dyan. May envelope tayo dyan. 6 million. Pare, umiinit yung issue na sinasabi mo yung sa BARM. Oh yes, umiinit talaga yun. Iinit yun. May split ang MILF. The MILF leadership. May split. There is a split within the MILF. Nagkakaroon daw po ng gulo sa Maguindanao. Diyan ba yung pinag-uusapan ngayon? Yes. Yung eleksyon sa Mindanao, nagkakaroon po ng mainitan. Lalo na dyan sa BARM. 17 daw, dinampot. 2 bomba ang nahuli. Dinampot ng government troops 17. At meron silang heavily armed dyan sa Ampatuan, Maguindanao del Sur. Okay? So, ang sinasabi po ngayon ng palasyo, cool lang kayo. Pwede ba yun? Sino ba nagsimula ng kainitan? Ano ba talaga ang political dyan? Complexion? Umiikot. Mabigat. Kapapalit lang nga nung chief. Meron po kasi may BARM. Okay? Yung BARM na yan, merong structure. Yes. It's a parliamentary structure. May structure dyan. Meron po silang pinuno. Yung chief minister na yon, si ang Murad, tawag, Murad. Pinalitan po. Yes. 3 months before his... Ang kanyang term matatapos ng June. Wow. Ngayon, pinalitan yon at may pinalit ang Malacanang. Ipinalit sa kanya. At ang sinasabi, yung pagpalit na yon, may kinalaman dyan sa politics sa Maguindanao. Okay? Si Ibrahim ba yun? Ibrahim Murad. Nag-resign daw, sabi ni Castro. Yes. Nag-resign na ba siya? Sabi ni Castro. Ano yung labo naman nun? He resigned. Pinag-resign. He resigned. He resigned? Hindi pinag-resign. Sabi ng press briefer. Sabi ng press briefer. Pero yung daw resignation niyan, walang kinalaman dun sa investigasyon tungkol sa pondo. Nako, yun ang mabigat. Yun ang mabigat. Ang interim chief po na binago ngayon, ang in-appoint po ay si Makakua. So nagsasalita ngayon si Castro dyan sa Malacanang at ang sinasabi niya, yan daw palitan na yan. Walang kinalaman doon sa investigasyon tungkol doon sa 6 billion na pondo ng BARM. Lalo atang gumulo. But why are you injecting all of these things now on that base? So ano standing ngayon dyan, pare? There is an interim chief. And they have also changed members of the parliament on the nominated by government. Even before June? Yes, even before June. Ano na yon? Final na? Wala na? Hindi na mababago? Parang ganon. So there is now a scramble for the seats that are open. Ngayon, yung chair daw ng MNLF, yung alalahanin natin, yung pong may control ng BARM ngayon, yan yung MILF. Ngayon, yung MNLF, humihingi po ng mas malaking papel daw sa BARM. That's another issue. There is already a split, apparent split within the MILF leadership, which was the front that was given that authority noong nagkaroon ng BARM law. Sila sila kausap. Ngayon, yung nagka-split na ron. Nagka-split na doon. Ngayon, in addition to that, the other front, which is the MNLF, is also asking, umahingi ngayon ng mas malaki daw na papel. Bakit naman sila lang? Parang gano'n.
Baka yan yung factor na nilalaro ni Galvez. Pwede rin. Di ba? Yes. Kailangan medyo ma-neutralize yung malaking force sa ng MILF sa BARM para makapasok to MNLF. MLF. Kasi po, kung hindi if you don't please everybody, if everybody is not happy, He'll have continuing problems. Okay, bago angulo to, MNLF. Malaki. Ha? Malaking anggulo yan. The elections, the forthcoming elections, October yun. hindi nakakatulong eh. Hindi. Kasi yung BARM, may sarili sila eleksyon. Na-postpone yun. For the parliament yan. For the parliament, na-move yan. But the provinces within Ang mga par- probinsya, may mga sarili-sariling LGU officers. Yes. And they will be part of this May elections. Forthcoming elections. Yes. Ngayon. Yung nangyayari doon sa mga local elections na yun, Apektado yan. nakaka-apekto doon sa BARM. Sila rin nakaka-influence doon sa local. Ang BARM, nakaka-influence Yes. din doon. Kasi may pera. May pera. Yan. At saka may mga persang in place. So nagagamit sila yung mga third force, etc. Even within the existing structure sa LGUs, may mga banatan na yan. So the influence of the BARM people, whether it is MILF or MNLF, will play Yun. O, tama. a role. Paano itong damputan dito sa Mindanao? Yan. May kinalaman din yan. Yes, yes. Okay. Yan- Hindi ba na disarmahan yung mga tao nung nagkaroon ng BARM? No, hindi eh. Hindi pa hindi nga, di ba nagkaroon nga ng di ba nagkaroon nga ng palitan si Calves at saka si Tulfo. Noon last year, if you remember, during the budget hearing, nagkaroon ng banatan Si Raffy Tulfo. Raffy Tulfo, senator. Anong pinag-usapan Hindi, nila? sinabi niya, itong records ang tungkol dun sa surrender of the firearms. Ito yung naman yung budget. O, nasaan napunta yan? Asan yung firearms? Nasaan yung firearms? Hindi, Yeah. wala pa surrender. Yun ang naging issue. Tapos, Ibig sabihin, saan napunta yung budget? yes, ang sinasabi ni... Di ba binibili yung firearms? supposed to be. So, nagastos yung pera, wala yung firearms. Doon nagkatalo. Malay mo, recycle. Yun ngayon ang sinasabi ni Senator Tulfo. Baka Kaya ni-recycle. binalikan siya. Parang kinu-question mo ba ang aking integrity? Something like that. Ni Galvez. Doon sila nagkatalo. So, meron ganyan, continuing yan because up to now, Problema yung armas pa armas, rin. siyempre. Ngayon, nagdadamputan ng may armas sa Maguindanao. Yan. Merong implication yan. Malaking implication yan. Nag-uumpisa na yan. So, kanino ngayon? Ano yan? Anong dapat gawin to avoid para yung spark ang nakakatakot dyan kasi na isang maliit na incident Can spark. a conflagration. Ayun. Yes, yun ang workout. Kailangan ingat-ingatan natin to. Hindi pwedeng. Kaya nga, unang pinag-uusapan dyan from way back is yung loose firearms. Saan na nga Nasaan yun? yun? Hindi pa. Yan O ngayon, nagdadamputan sa Maguindanao. Kaya So ngayon, headline na naman tayo? Worldwide? sigurado yan. Sigurado. Worldwide. Sigurado yan. Pati yung sinasabi nila na fund, Hindi, kasi daw, sub-Saharan daw yan, sabi ni, Hedar yan. At saka sinasabi, yung ang isa pa tungkol doon sa use of funds, another issue yan within the MILF leadership. Kaya malaking problema natin dyan sa farm. Nagkaroon nga ng pamiting si chairman, si George. Pumunta sila doon. Meron silang parang pledge, etc. na ganito. Pirma. Ang concern niya yung local elections. Yes. Okay. Eto, 12 daw na DSWD projects ay hindi raw po saklaw nung ng ban ng COMELEC. Yes. 12. So, pwede maglabas ng pera. Ang tanong, sino maglalabas ng pera? Sino mamimigay ng pera? DSWD ba? DSWD. Really? Sabi ni chairman at saka ni Rex Gatchalian. Ganon. Ano daw po yan? Yung AKAP. Okay? Exempted dyan. Ako? Tuwa ni Congressman do.
Akapin ko Nasa kayo. pera, nasa kanila yung akap eh. Wala naman sa DSWD. Hindi, ang magano DSWD daw. Mamimigay? Mamimigay. SLP, Sustainable Livelihood Program. Yan. Ano pa? Services for residential and center-based clients. Ano yun? Ano yun? Supplemental Feeding Program. Nako, okay. Social Pension for Indigent Senior Citizens. Protective Services for Individuals and Families in Specially Difficult Circumstances. Proper. Yan. Meron pa palang hindi yung labas doon sa proper. Recovery and Reintegration Program for Traffic Persons. Dami nito. Dami. Marami yan. Assistance to persons with disability and senior citizens. Ang dami pala nating ayuda, no? Oh, marami yan. Lawa Binhi Project. Agriculture naman yan. Water access, aqua. mga ganon, nutritious. Kalahi CIDSS KKB. Cash for Work CFW program. Okay. Philippines Multisectoral Nutrition Program. Liwanag at Tubig Assistance Welfare. Dami Dami. Ilang bilyon kaya to? Tiba-tiba tong ano. Matindi yan. Ha? Matindi. At na-approve na raw po ng COMELEC yan. Yung exemptions. Exemption. Okay. From the Na-approve yan nung makalawa lamang. So magsisimula ng pwede na magbigay uli. Oo. Mag-uumpisa yan sa local... Yung mga approval na yon, pag in-approve na ng COMELEC, ibig sabihin wala nang didikit. Hindi naman COMELEC. Approve na eh. So legal na. Legal na. Kung dati illegal, boss ginagawa ko lang to para sa'yo dahil bawal na to kasi kailangan mo. May percentage yan. Kapag ba legal na ngayon, wala nang didikit. Baka ano lang. Mag-ano lang. Hirap sagutin, ano? Hirap sagutin yan. Kayo naman na nga nagte-text yung mga tanong nyo, huwag nyo Huwag naman ganon. Huwag naman ganon. Masyado naman kayo mapagduda eh. Hindi naman kayo ay mapaghusga. Kung ba dati may dumidikit, ibig sabihin ngayon may dumidikit na. Hindi hindi ganon. Ano to? Transparent at saka ano to maayos. Saka ang mag-ano dyan, DSWD of personnel. May tiwala tayo sa DSWD personnel. Mga social workers po ito. Hindi naman naka-Maria Clara ang mga yan. Hindi. Talaga po Working. work clothes. Working ito mga ito. Okay. Karambola, 9:30 na ng umaga sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Karambola. Balik tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Yes! Ako si Conrad Banal. Good morning sa iyo, Good morning. pare. Good morning. Magandang Good morning, umaga. Parin Joel. I Parin hope Joel, you're getting dyan sa Davao. Dyan sa Davao, tsaka Sarangani. Ano na kaya? Townships. Ano na ba? Merienda time? Papunta sa township. Ganon? Meron daw kasing township na workout dyan eh. Panahon ba ng ano ngayon? Panahon ng prutas. Suha. Suha, marami. Baka naman maski pa paano eh. Huwag ka nang dadaan ng baka bumili ka pa ng sikwate dyan eh. Alam mo namang napakasarap ng chocolate dyan sa Davao. Alam mo naman. Marami dyan suha, mangustin, marami. Tsokolate. Medyo mabigat-bigat ang dating mo dyan. Ayan. Kami na magbabayad ni Paring Conrad doon sa overweight mo. Ayan. Yan. O kaya si Governor Migs Dominguez.
Ayan. Oy, by the way, nag-text si Lieutenant General Ed Adan, dating Okay. Vice Chief of Staff Oh, sa Southcom. Oh. Ed Adan. At kaibigan natin to. Nakikinig. Nakikinig, Sabi niya, talagang may problema daw talaga dyan sa loob Dyan ng sa South. Sa bar. Naging pinuno ba siya dyan? Southcom. Nag-Southcom So kabisado niya. Kabisado niya. Galawan dyan. Kabisado niyan. Ang alam ko, naging yan pinsan yan nila Cesar Wong Chuki. Yes. Kamag-anak ni Cesar Kamag-anak Wong yan. Chuki. Sa Na-meet Mighty. ko na yan. Mahilig mag-golf din yan. Magaling si General Dan. General, General, good morning. kung gusto niyo magpatalo sa akin, always welcome po. At saka kung gusto nyong mag-imbita dyan, ang ganda ng ginagawa ni na Cesar. Doon sa kanilang Sa Bulacan? zone. It's a zone. Zone. Logistic zone. Logistic zone. Logistics. Galing ang ginagawa. Siya, involved din siya doon sa mill. Yung tinayo niya sa Batangas. Batangas, kasama siya. Sumali siya doon, yung co-op. Co-op. Oo. Kasi nag-switch yung sila Cesar. Nag-switch sila sa food production. Yes. Meron nga silang isang joint venture, pero umayaw sila kasi ang mahal daw ng Israeli technology. Meron akong Para gagamitin dito. Ang sinabi niya, na-realize nila, nag-analyze sila. Kaya mahal yung technology na yun kasi kumukuha ng tubig from the air. From the air. Mahal talaga yun. Sabi niya, may tubig naman tayo Tama. Ang dapat lang i-impound natin yung tubig at gamitin. Doon sa Israel, bagay yun dahil disyerto yun. Oo. Dito, ang importante yung impounding. Ang mahal. Yung impounding, mas mura Mas yung mura magagawa kung magkakaroon. Kasi, ang gimmick niya, parang sa golf course, huhukay ka, lalagyan Yes. mo lang ng lining yun. Tatagal yun. Lalagay mo ng lining, hindi magsisip yung tubig sa ilalim. Evaporation lang ang kalaban mo doon. So, magiging parang man-made lake na siya. Yes. And then, siyempre, may mga tube system ka to harvest the rainwater. At saka yung sistema na yon, pinakamababang lugar. Yung water impounding na yon, halimbawa kung hili-hili, Doon so ka sa- lahat ng tubig doon mapupunta Sa kayo. baba. Ngayon may pumping system ka to make use of it. Ano yan? Di hamak na mas mura. Kaysa sa coming from the air. Yan. Oo. At saka, pagdating nung ating mga kaibigan na Japanese. Bakit wala bang mga negosyo si Cesar lang ba gawa niyan? Bakit mga iba? Meron na kasi siya nagtatanim ng gulay. Meron siya. Gulay. Pagdating dito ng mga Japanese Tapos na yung investors natin, food logistics naman sa Bulacan. dadaling ko kay Cesar. Makapag-usap-usap. Yan. Masarap Alam ang nila. pagkain dyan, Cesar. Japanese at saka Chinese. Hindi ko na Hindi mo na... kwento lang eh. Parang dati kumain tayo. Naulinigan mo ba Oo. yung na parang ganun parang masarap daw yung Japanese restaurant. ang balita. Ang balita. Hindi, mas masarap daw yung Chinese. Nakita mo na? Mas masarap Yun pa ang yung balita Chinese. ko. Oo. Diyan po yan sa Bulacan. Bulacan. Giginto, sa Giginto. Giginto, Bulacan. Good morning. Congressman Boy Cruz. Oy, Boy Cruz. Diyan sa... Tatakbo ata. Hindi. Si- Anak niya ba yung mayor? Anak niya yung mayor ngayon. Yung anak niya yung natatakbong... Aha. Si Mayor Boy yata tatakbo ulit na mayor. Unang mayor. Magko-congress. Congressman yung anak. Parang Musical chair, ha? Oo. Wala silang kalaban. At tinanggal na po daw ni Transportation Secretary Vince Dizon yung GM nitong MRT-3. Yes. Dahil daw po merong isang escalator Na nagwala. na hindi gumagana dyan sa may Taft station ng MRT-3. At meron daw po mga nasaktan na pasahero. Paano nasaktan? Kasi yung escalator nagwala eh. Hindi napigil. Okay, kasalanan ba ng GM yun? Kailangan managot siya. So, Engineering. na-fire po itong natanggal sa trabaho, itong si Oscar Bongon. Ang kanyang kaso, hindi agad-agad kumilos para to address the incident. Nako, sarap nung ganun ah. Kailangan pala kumikilos agad, parin Jonat. Oo.
Hindi pwedeng monitoring lang. Hindi. Kailangan community. Closely monitoring? Hindi Oo. pwede. Hindi. Intensified monitoring? Hindi pwede. Hindi. By the way, yan sa... Sana pinatawag lang. Hindi. Ay, hindi mangyayari yun. Hindi pwede. Sana Kailan tanggalin pinatawag ni Bongon yung ano. yung Yung engineering niya. yung engineering. Hindi pwede. hindi. O yung kontratista. Hindi rin. Hindi rin pwede pinatawag. Dapat umaksyon ka. Palitan ka na. Kailangan aksyon. Kung hindi, palit ka. Yeah. By the way, Dapat ganyan ang rule ata sa lahat ng government wala na offices, yung... wala na yung closely monitoring muna. Versus Ipatatawag yung First strike, second strike, third. Hindi. action agad. Shoot ka agad. Yung, paano yung mga daily na mga car crossing? Yung mga killer LTO, trucks? killer trucks. Killer Pinatatawag yung may-ari. Hindi yung pinapatawag. Pinatatawag yung driver. Hindi pinapatawag yung head ng agency. Hindi. O hindi rin tinatanggal. Hindi rin. Oh. By the Kasi way, daw po, kaya nagalit ito si Vince Dizon. Ilang araw nang sira yung escalator. At libo-libong pasahero ang nahihirapan. Yes. Okay. Meron na raw pong injured. Ha? Magmula nung nasira yan, paano kaya na-injure yun? Umikot eh. Umikot. Imbis na napabilis yung ano. So, meron pong magkakambak daw. Mukhang MRT3. dating official during the time of President Duterte. Ayun. Return of the comeback Return to. of the comeback. Si Dizon po, dating official din Nung nung panahon ni President Duterte. Yes. Nag-return of the comeback. Okay. Eto ngayon, may bago daw. Mukhang. Kasama niya. Michael Kapati. Yan. Return of the comeback din yan. Return of the comeback din pa to? Yes. Yan po ay Director for Operations. Baka dapat siya responsible doon. Hindi yung GM. Operations eh. Oh. Okay. O baka sinadya niya wag i-repair para tamaan si GM. Yan ang hindi natin alam ngayon. Oo. Pwede may hidwaan yan. By the way, paring Conrad, napapansin ko lang, dito sa mga, hindi ba pwedeng palagyan ng escalator o kaya elevator na maayos? Ang tataas ng mga Oo, lalakari. Diyan sa EDSA show. Oo. Ang tindi taas, nun. ang tarik. Ang taas. Ang tarik. At saka yung hagdanan, di ba, may tinatawag kasi Señorita Steps. Yes. Ako kaya ko akyatin Yes. yun eh. Pero kung matarik, ang hirap akyatin. Ang hirap. Lalo na kaming nasa mga hustong gulang na. Di ba, Kamukha ni Biner. Nasa hustong gulang na po kami. Ang hirap talaga. Hindi ba pwedeng elevator yan? Elevator o kaya kung Mga buntis, paano mag-aakyatan ang dyan? hirap. Kung hindi escalator man lang na maayos. O sundin ninyo yung ginawa ng Resource World. Naglagay ng meron na ba doon? Walkalator? Sa Resource ginawa? World? Yung ginawa papuntang Terminal 3? Hindi eh. Wala pa Ano rin? lang yun eh, overpass. Billion Billion yun. Lalakari mo pa rin yun? Oo. Hindi walkalator? At least yung pag umakyat ka, may escalator. Pero wala namang gumagamit eh. Sayang lang yung 1 billion? Kasi ang idea dyan, ilalagay, kung meron kang oras, pwede ka agad tumawid, magsugal ka sa Research World. Yan yun. Pero hindi po yung, bakit magkakaroon ng connection ang airport dyan sa Research World? Kailangan ba yun? Ang mga tao ba dyan sa Research World sasakay papunta ng meron ba? O yung mga galing ba ng abroad papunta lahat sa Resource World? Doon kukuha ng connecting. Kung kailangan man yun, pag pagod na pagod ka, ayaw mo rin maglakad ng ganong kalayo. Mahaba eh. Mahaba. Mahaba eh. Wala nga walkalator eh. Ako gumagamit ako ng ganyan abroad. Pero yung airport hotel, naranasan ko na yan, bawa sa Frankfurt. Mga 5-minute walk lang. Hindi naman yung ganong kalayo. Okay. Sabi po ng ang MMDA daw po, kailangan magbigay ng free training sa mga nagmamotorsiklo
para maiwasan daw po ang maraming aksidente. Kamote riding. Yan. Yan po ang sabi ng Angkas Chief. CEO George Royeca. Dahil daw sa dumadami ang aksidente, kailangan na raw po magbigay. Ba't hindi kayo magbigay? Ha? Sumama kayo o kaya kayo nung mag-umpisa. Take the initiative. Oh, yung Kasi mga angkas riders. nawawala sa picture tong angkas eh. Angkas riders. Ang reklamo po, maraming aksidente. So pag kumausap kayo ng mga gumagamit ng mga motorsiklo, parang nawala sa picture tong angkas. Ang Joyride at saka Move It ang Na-picture sila dati nung nagkaroon siya ng kaso eh. Yung pati mga records nila hindi up to date. Ang huling-huling record 2023 pa pare. Noong 2023 mahigit sa 36,000 ang aksidente ng motorsiklo. Ilan ang namatay? Mahigit sa 270 namatay. 2023 pa yan. Hindi malayong umakyat pa yan ng malakihang in last year. Okay? Ngayon, ang sinasabi, kailangan daw libreng training. Hindi po dapat ganon. Dapat pag-renew ng lisensya, Meron. seminar ka, boy. Seminar. Bago ka makapag-renew. Ayan. Pero may kikita dyan. Ayan ang problema. Kaya kailangan libre. Kasi baka gawing hanap buhay ulit. Ano naman ang LTO eh. Konting butas, dali ka dyan. Yun nga pare, ikaw ba kumuha ka ng lisensya pare Jonathan? Oo. Meron pa medical yan hanggang ngayon. Magbabayad ka doon sa medical. Alam ba yun? Alam niyo yan? Meron. May kapirasong ano doon, mesa. Tapos merong yung ENT yung mga letra pababasa sa'yo. Yan. Pero yung nagpapabasa sa'yo, nakaputing gown. Kala mo totoong doktor. Doktor. Hindi naman siya totoong doktor. Pero bayad ka cash. 700 yung huli kong ano eh. Binayaran. Patitingin lang yung ganon. Nakakontacts ako noon. Pinabasa ako, nakakontacts. Oy, clear lahat. Hindi naman tinanong kung nakakontacts ako eh. Pero nakaputing gown yun, pare. Nakaputing Oo, gown. matakot Nakaputing ka. gown. Hindi Pero pwede. hindi naman nakalagay doktor. Hindi. Ano Nakaputing gown lang. Kumaga props. Effect. Yan ba? Kailangan pa ba yan? Another 700 pesos sa mga motorista. Kung ikaw pare, driver ka, kikitain mo ba yung another 700 na yun? Ba, importante yun. Bago mo makita yun, ilang kilo ng bigas na yun? Makakasagasa ka pag hindi ka ang pagandang paningin mo. Ganon. Oo. Hindi naman nila nahuhuli yung mga... Ako nga, nakakontacts eh. Yung mga nakakasaga. Nahuhuli ba yun? Pag clear yung paningin mo? Hindi rin. Alam mo kung meron ka ng gadget to correct yung eyesight, Nadali na. anong use nung pabasa-basa pa ng ganun? Yung iba nga kinakabesa eh. Oo. Yung mali... Hindi. Ordinary na yung eyesight ngayon. Ang daming paraan para makakorek. Salamin lang eh. Hindi ba? So, ba't kailangan pa yung test na yun? Kung hindi, babaan man lang sana. 50 pesos. So, yun. Hindi. Tapos meron pang ano yun. Blood test. Yung blood pressure. Oh. Blood test. Blood Para kunwari, it's worth 700. sayang naman yung gown. Ikaw naman eh. Ang mahal ata pa naman ng puting gown. Oo, ang hirap patayo ng puting gown. Tsaka naka ka pa noon, hindi ka pwedeng basta nakaputing gown. Ano? Kaya medyo maganda tindig mo. Maganda tindig. Mukhang doktor talaga. Mukhang doktor ka. Hindi pwede konduktor lang. Hindi. Sa bus lang yun eh. Hindi pwede. Ha? Tsaka hindi pwede. Ang mahirap doon,
Loko-loko tong mga ito eh. Yung mga nagtitext, ayaw ko nga sanang basahin eh. Ang mahirap daw doon, ang unang kita mo sa kanya, parang ano siya, scalper. Pagdating doon, nakagown na siya. Ay! Picture pala doon sa labas. Sa labas. Dalawa papel niya. Multitasking ito. Picture. Boss, may magpapatingin. Ay, gawin muna tayo. Hindi ko binabasa yung mga sinasabi nyo. Kayo talaga. Talaga kayo eh. Hindi naman nangyayari yan eh. Hindi naman nangyayari yan eh. Kung Mapagkaila mo ba yan sa dami-dami na kumukuha ng lisensya? Okay. Although ngayon, admittedly, congratulations din sa LTO. Mabilis na. Hindi na kagaya dati. Hindi ka mukha dati, buong araw. Maghihintay ka doon. Ang mabagal pa rin ngayon yung rehistro. Dahil ang problema pa rin, ang inaangal, yung insurance. Hanggang ngayon, Racket. labanan yan. Yung Ang tagal TPL. na niyan, pare, insurance racket na yan. Ay, nako. Panahon una. Kapag hindi tama ang kinuhanan mo na insurance, Tapos naku ka. po, Isang araw ka hanggang doon. bukas ka na, o hindi ka. Pero kung tama yung kinuhanan mo na insurance, Mabilis. bataan nila. Mabilis. Ayun. Kasi may sila doon eh. May kindatan. Baka kasama pa ang ngiti eh. Hindi naman siguro lips to lips. Hindi. Dahil na yan eh. Mahirap na yun. Labanan yun. Ito pare nagmamayabang, nagmamalaki ang PPP Center. Nako. Mabigat yan. Meron silang Project Kilo. Ano daw po yan? Anong ibig sabihin ng Project Kilo? Yung concentration nitong project na to, yung mga critical issues sa Philippine prison system. Okay. Yan daw po ay idinagdag na sa pipeline ng PPP. Yung mga kasi meron po mga private sector gustong gamitin yung mga malalawak na lupain ng ating mga colony, penal colony, para mapakinabangan nila. So ngayon magiging public-private partnership. Yan. Napakaganda, no? Sinama na po yan sa mga PPP project. So ang total na raw ngayon na nasa pipeline pare 2.6 trillion. Ang problema ko, itong pipeline, dagdag ng dagdag. Ilan ba rito nagagawa talaga? Yun ang dapat na malaman. Yan ang dapat malaman. Ba't hindi yun ang i-report ng PPP? Ba't ang pinire-report Yung nila? dagdag. Yung dagdag Kung ano na lang projects. yung nasa plano. Hindi nga plano yan eh. Yan ay panaginip pa lang ang kategorya niyan eh. Ng mga PPP na yan. Okay. Sinasabi nga nung iba, maski isa na lang per sector. Isa lang na nangyari. Sana. Isa sa lang. PPP? Oo. And Para laki-laki pa maging naman ang maintenance nito PPP. High-paying po ang mga executives niyan. Kasi mga ano yan eh. Finance experts. yes. Engineering experts. Legal. Legal experts. Puro experts yan eh. Economist, mga ganun. Ganun ba? Pero alam mo, may ano na ngayon, may amendment sa PPP law. For projects less than 15 billion, pwede nang magkaroon ng PPP ordinance ang isang probinsya o kaya LGU Para mabilis. Doon mismo sila magtatapos. Tumatagal ba pag nasa PPP? Oo, ang tagal doon eh. Dito? Sa national. Matagal ang kaya pala puro report lang ng pipeline. Matagal. Sa local, marami nang nag-PPP na local. Pare, dyan na naman nagsimula yan sa local eh. Naalala mo yung palengke sa San Juan? Yes. Yan palengke po sa San Agora, Juan. yung Agora. Agora. Yan pag-aari ng munisipyo. Yes. Napaka-dilapidated yan noon. So, ang ginawa ni ERAP, mayor si ERAP noon, Oo. hindi kayang ipatayo ng munisipyo, manage siya ng private sector. Yun ang investor. Yun ang first PPP. At ang advisor dyan, kilala ko pa, yung dating presidente ng Metrobank, si Tony Abacan. Yan ang kauna-una ng PPP. Dalawa nga dyan eh. Dalawa dyan sa San Juan. Isa yung tungkol dyan sa Agora. Yung isa tungkol dun sa yung LTO. Ito, LTO Center.
parang Department of Transportation Center, doon na lahat, lisensya, One-stop shop. One-stop shop. PPP rin yun. Yung iba, nakita nila na successful, gusto ngayon, Kunin ang Kunin. lahat. yan ang nagiging problema sa ganyan. Hindi, itong PPP na to, puro kwan eh. Puro pipeline eh. Hindi naman siguro PowerPoint presentation yan. 2.6 trillion. Ano pa ba yun kung nasa pipeline lang? PPP pa rin yun, ha? By the way. PowerPoint. PowerPoint presentation. Wag nating Wag mo ismulin yan, oh. Wag nating ismulin yan, ha? PPP pa rin. PPP pa rin yan. Kung 2.6 trillion na nasa pipeline, gano'ng katagal na sa pipeline yan? Paipon lang ng paipon sa pipeline? Hindi naman nagagawa. Okay, mabuti pa kung bango sardinas pa yung... Hindi pwedeng ipunin Hindi yan. wala sa pipeline niya, Yeah, kinakain agad kinakain yan. ka agad. Oo. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, ako si Conrad Banal, Carambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Pero ngayon, nandito na siya! Tara! Woo! Ang ating award-winning broadcast journalist, Dennis Antinor Jr. sa Yes! Ronda Pilipinas. Oh, Karambola, Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best.